Hi! Empowering Monday, Monday to everyone. Thank you, Sophie, fresh from China. Bukod sa dahil Chinese siya, galing din siya sa China. Nag-travel. Diba? Sino dito yung first time to attend our SMS? Can you please type me ME? First time. Meron ba? Telly? Really? Where were you then? Talaga? Si Tina. Hi, Tina. Ang fresh ng face ng... of course. Nakakahiya naman kung binasa ang face ko, di ba? Si Jojo. Alright. Okay, so marami-rami din. Anyway, allow me to introduce, ano nga ba tong yung mentoring session natin? Diba? This is Monday has always been a special day for me because ito rin yung nagsisilbi na na araw na pinaghahandaan ko. Did you know na if there's one person na may pinaka natututunan kada Lunes, ako yun? Kasi every Monday, pinaghahandaan ko tong Lunes na to. Hindi naman, kasi, di ba, hindi naman maganda kung haharap ako sa inyo na unprepared. Di ba? So, though tama si Sophie, I've been in this industry since year 2000. So, pag kinompute mo, 23 years. Diba? Kasi po, 2 years old pa lang po ako, nag-networking na po ako. Ayaw aminin yung edad. Hindi, 49 na ako. I'm very, very proud. Actually, I think coming 49 ako this year. November. Beckett naman. November 29 to be exact. So, dahil medyo, sabi nga, akala ko sasabihin ni Sophie kanina, yung speaker natin ngayon, matagal na sa industriya. Akala ko ang kasunod doon, tumanda na po siya dito. But I'm very proud to say na ako'y tumanda na dito. 'Di ba? Because wala naman nakakahula ng edad ko na 49. Madalas, ang sinasabi nila, I look 48. So, pwede na din. Inunahan ko na kayo. Kala nyo, ha? 'Di ba? Basically, Monday is a session for me to share kung ano yung napala ko sa industriya ng network marketing. So if I may ask, sino dito yung first time niya na maka-join sa isang network marketing company? First time. Can you please type 1 if it is your first time? Yung first time na, yan na, yung sineryoso mo kasi pwedeng sumali ka na dati kasi nakulitan ka lang dun sa kausap mo. 'Di ba? Kasi ang kulit eh. So pinagbigyan mo lang. Ito yung first time mo na sineryoso siya. 1. Yeah, oy madami Oo. Now kaya ako tinanong kasi since nandito ka na rin lang and ikaw sineryoso mo, hindi na ako magtatanong sino yung napadaan lang, sino yung napilitan lang. Ako kasi I always believe everything happens for a good reason. Kung ikaw ay napilitan lang na nandito ka ngayon, might as well tapusin mo na din ito kasi again, there's no accident in this world. Malay mo, talagang you are bound to be with us today because anyway, you have all the reasons in the world for you not to be with us, pero you decided to be with us tonight. So, sa tingin ko, you are somehow curious, and that is a good sign. Curiosity is always a positive, energy ang curiosity. Because once your curiosity, masatisfy yan, ang katumbas niyan is another learning. New learning yan. Diba? So, Monday, is a special session na marami tayong pwedeng pag-usapan. But more, kasi dati, every Monday is Keto 101. And now, I want to level up the Monday, level up in such a way na I want you guys to bring you all doon sa mundo ng ginagalawan natin ngayon. Kasi some people, they just joined MCOR pero hindi pa rin nila naiintindihan. And malaking factor na hindi ka kaagad kumita dito pag sinabi kong kumita, I'm talking about yung malaking kita. Pag sinabing malaking kita,
is at least 50,000 pesos every month. Hindi naman sobrang laki, pero 'di ba kung dati-rati naka-minimum wage ka, 50,000 is a good income. Tama ba ako? Do you think 50,000 na income from M4 is a good income? Can you please type 8 kung sa tingin mo it's a good income, yung 50,000? Real talk ha, real talk. Yan. I really think even 5,000 for me is a good income. Bakit? Kasi kung dati-rati wala ka sa MCOR, wala kang extra 5,000, ngayon may extra 5,000 ka, so consider it as good income. Anything na dagdag sa dati mong kinikita is a good income. Okay? So, kaya ang tanong ko, exactly, blessing, actually kahit 1,000 lang eh. Kasi dati wala ka namang extra 1,000. And you know what? That extra 1,000, that is equivalent to half sack of rice. Tama ba ako? Di ba? Meron ng 1,000 eh, na 25 kilograms, kalahating sako ng bigas. So para sa akin, whatever amount na madagdag sa'yo is a good income kasi dating wala ka naman nun eh. And how much more kung talagang pag-aaralan pa natin. Kasi naniniwala ko, isang bagay, nagiging mahirap lang siya kasi hindi natin alam kung paano gawin. But along the way, okay, habang hindi ka pa kumikita ng malaki, sinabi ko rin ito dun sa unang last session natin, ito yung time mo na you are preparing for something big. Kasi, always remember, I don't want to be too biblical here, pero sabi nga nila, 'di ba, na ibibigay lang sa'yo kapag deserving ka. Ibibigay lang niya sa'yo pag deserving ka. Kaya ngayon, hindi mo pa na-experience gestation, exactly. Hindi mo pa na-experience yung income, ng mga malalaking income dito. Kasi, hindi ka pa prepared. Kapag yan napunta sa'yo, yung mga tao na mga mas masisipag, na magagaling, mawawala din yan sa'yo. Kasi tandaan mo, ang magaling sumasama lang sa kapwa niya magaling. Ang masipag sumasama lang sa kapwa niya masipag. Yan ang realidad. 'Di ba? Sa school, sino ba magkakasama? 'Di ba? 'Di ba magkakasama, ang kumpol-kumpol sino? Yung mga maiingay, magkakasama 'yan. Yung mga tahimik, magkakasama 'yan. Yung mga matatalino, magkakasama 'yan. Yung mga mahihina, magkakasama din. Kasi bakit? Subukan mo yung mahina pumasok sa malalakas, 'di ba naiilang din siya, kusa siyang lumalabas. Tapos yung mga malalakas, naiilang din siya kasi parang hindi ko 'to kalahay eh. 'Di ba? So, habang hindi mo pa siya nakikita, okay, ang gagawin natin is we will prepare. Again, proper preparation prevents poor performance. Para pagdating ng mga tamang tao na 'to, hindi sila mawawala sa'yo. Kasi kapag yang mga yan dumating sa'yo at ikaw ay prepared, when they ask something, alam mo, you're very, very confident na sagutin lahat ng mga queries nila, ma-e-enlighten mo sila. Bakit? Eh, kasi lahat ng trainings na attenan mo. 'Di ba? Lahat ng mga top earners nakausap mo na, nagtanong ka na sa kanila kung paano nila ginagawa ito. Ah, you never miss a day without learning anything from your surroundings. Kasi yun ang nakita ko ng mga katangian ng mga successful na tao, hindi lumalapat ang likod sa kama. Itong araw na 'to, they do not allow it na wala silang natututunan ngayong araw na 'to. And ako, sabi nga sa akin ng mentor ko na, since nandito ka na rin lang sa industriya ng MLM, lahat ng nangyayari sa paligid mo, try to attach it dun sa ginagawa mo. Attach it and learn from it. 'Di ba? Example, traffic. Anong connection nun sa ginagawa ko? Kung nasa traffic ako, 'di ba? Halimbawa, nagko-commute ka lang. It is giving you an opportunity na makausap yung nasa paligid, nakasabay mo ngayon. Gets nyo? 'Di ba? Kung saan ka man papunta, kunwari, nagko-commute ka, alangan naman nagko-commute ka sa traffic, mag-isa ka lang na pasahero, wala namang gano'n eh, 'di ba? Madalas may katabi ka, may kasabay ka. Everything is an opportunity sa mga totoong network marketer. Alam niyo ba 'yon? 'Di ba? Traffic, hindi ka maiinis. Bakit, aba? Traffic ngayon, eh di may time ako i-follow up yung mga, kasi kapag naman yung biyahe dire-diretso, like ako,
Ayoko naman na nagkakakalkal ng cellphone ko kapag pag moving, nahihilo ako. So for me, traffic is a blessing para makakasagot ako sa, kung ako yung networker, it is giving you an opportunity na masagot yung mga queries, ma-follow up yung dapat ma-follow up. Okay, so again, ang tawag doon, Jennifer Dizon, tama po, correct. 'Di ba? Always look for something na maididikit natin sa ginagawa natin, which is ang tawag ay multi-level marketing or network marketing. Nandito na rin lang tayo eh. 'Di ba? Yun ang trabaho ko every Monday. I want you to fall in love. Can you type fall in love? I want you all to fall in love in what we are doing, in what you are doing. Kung ano yung ginagawa mo, pinasok mo na to eh. Kailangan ma-in-love ka. And you know what? Everything is a process. 'Di ba? Parang ano lang yan, love life. 'Di ba? Wala naman yung nagkita kayo, in love kayo kaagad. Kalokohan yun, walang ganun. It's a process. Nag-uumpisa sa crush. Tama ba, Jennifer? Nag-uumpisa sa crush, hindi naman yung hindi minsan nga hindi nga crush eh, parang uy, ang cute niya, cute muna. Hanggang sa eventually, ay ang ganda rin pala ng mata niya. Ay, ang ganda pala niya umiti, yung ngipin niya pala pantay-pantay. Ay, may dimples pala siya. It's a process. 'Di ba? Unti-unti, unti-unti. So, hanggang sa eventually, hindi mo alam dahil palagi mo siyang tinitingnan, lagi mo siyang inoobserbahan. Love life ito ha, pinag-uusapan natin ha. Para makarelate kayo. 'Di ba? Hanggang sa eventually, ultimo kuko niya, nai-inlove ka na. 'Di ba? Pati imperfections niya, ang tingin mo, wow, perfect. Alam mo yung ngipin niya, ang ganda ng pagkakasungki, ang cute, 'di ba? Imagine yung sungki, cute na sa'yo. Bakit? Eh kasi pinofokusan mo siya. Anything na pinaglalaanan mo ng panahon, nakakakuha ng amor sa'yo. Tama or tama? Sige nga, sulat mo. Ayun, sabi ni Ana Marie, ay, mahal ko na pala siya. 'Di ba? Kasi yun ang trabaho ko every Monday. I want you to fall in love sa isang negosyo na mas magpapaganda ng buhay mo. I want you to fall in love sa negosyo na magtutupad ng pangarap mo. I want you to fall in love sa negosyo na marami kang matutulungang tao. I want you to fall in love sa negosyo na makakaikot ka sa buong mundo na hindi ka na problema sa pera at hindi ka naghahanap ng promo. Okay? So, I want you to fall in love the way I fell in love in this industry. Dahil iba yung crush mo lang sa in love ka. Correct or correct? Sagot. 'Di ba? Yan. Kasi pag crush mo lang, ang crush lumilipas eh. Ang pag in love ka, nade-develop mo pa yan. Tama? Eh, sa love life, minsan din nadidiskaril ka, di ba? Naiinis ka dun sa mahal mo eh. Ganon din dito, maiinis ka, madidiskaril ka. Pero pag talagang sobrang you're deeply in love, wala. Kahit anong imperfections para sa'yo, yang tao na yan, siya ang perfect fit for you. Ganun lang yun. Parang si Alice. Talaga ikaw ang nagsabi. Sa paking kita, Mer, pasalamat ka. Online ito. Hindi ito offline. Okay? So, do not miss, okay? Well, ito yung sa akin, 'di ba? As much as possible, do not miss, especially this Monday session, because again, eventually, mapupuna mo, oo nga, no, in love na ako sa pangarap ko. 'Di ba? Kasi for sure, nawawala na yung ano eh, yung in love mo sa pangarap mo eh. 'Di ba? Parang crush din 'yan. Hindi niyan man ako siguro magugustuhan eh. 'Di ba? So,
ide-develop natin yan. So are you all with me to fall in love in what you do? Can you please type yes if you are with me? Yan. Welcome sa 112. 113 tayo. Babawas ko yung sarili ko. Welcome to the 112 ano ba tawag to? Attendees sa ating Zoom. I am really looking forward na dadating ang time na 300 yung nakikita ko dito. 'Di ba? Even your EC members, encourage them na umattend dito because this is open to all. In fact, even your prospects, encourage them. Sabi mo, baka makatulong sa'yo na sa pagdidesisyon mo, you attend. At least alam mo kung ano yung mga napag-uusapan namin. 'Di ba? Kasi I always believe, isang click lang yan eh. May isang click lang na magkaroon ng spark sa kanya, magkakaroon ng tamang desisyon yan. And who knows, dito niya maririnig yon. And I'm not just talking every Monday. We have a lot of trainings, di ba? Siyempre, dahil ako yung trainer ngayon, ibibida ko yung session ko. Alam ka naman. Di ba? All the sessions, kasi I always believe all sessions are unique. Lahat yan unique. Bakit unique? Kasi iba-iba yung speaker eh. Every speaker is unique. Diba? Kahit pare-pare yung sinasabi nila, still attend kasi iba-iba yung speaker, iba-iba yung experience. Kaya unique siya. Okay? So, based from our last session, nung Monday, ang napag-usapan natin is how to become aggressive towards your dreams. Natatandaan nyo? Jennifer, can you please unmute? Hello, Yan. Pres. Good morning. Hi, Jen. Without looking at your notes, ano yung pinaka may impact sa'yo dun sa napag-usapan natin last time? Yung pong gestation, Pres. Gestation. Yes, So what do Pres. you mean? Ano yung tanggap mo doon? Ano yung impact sa'yo? Kasi na-realize ko na time will come na darating din po yung mga taong para sa akin. Wag lang po akong maiinip. Correct. 'Di ba? Sabi nga nila ang mga hindi lang naman nagsasucceed sa ganitong klase ng negosyo, yung mga quitters. Unfortunately, kung kailan malapit na, saka pa nainip. 'Di ba? So, bawal mainip. Yes, Kaya nga maganda umaattend ng mga trainings kasi may mga realization doon eh. 'Di ba? Dalawa yung pwede maging mga realization natin. Yung isa, yung bawal mainip. Yung isa naman, kaya pala hindi hanggang ngayon wala pa rin yung mga tamang tao kasi I still need to learn more. Kasi kung dadating sila nang hindi pa ako ready, wala rin 'yan. Yes, Pres. 'Di ba? So thank you, Jen. Thank you. Thank you, Pres. Yes. Hi Susan. Susan Cabral, can you please unmute? Parang ang ganda ko ngayon. Feeling ko lang. Yun na naman yung Susan, without looking at your notes, ano yung natatandaan mo last time? Yung may impact sa'yo, Law of hustle, Pres. Law of hustle. Yung hanggat hindi ko nararating yung goal ko, hindi ako mag-stop. Dire-diretso na. Tama, dire-diretso Kahit na. anong mangyari, makukuha ko yung goal ko. Oo, kahit pa sabihin nila na hindi totoo yung ginagawa mo? Kahit di sila naniniwala sa'yo? Yes po. Basta ang importante yung goal ko, hindi ako mag-stop hanggat hindi ko nakukuha yung goal ko talaga. Oo. Kasi alam mo, ako noon, actually, yan din yung hindi ko nakalimutan. Yan ang pinakamalaki ang impact sa akin. Ang impact sa akin, nung narinig ko yung 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 module na inano ko sa inyo, shinare ko sa inyo, is, ang realization ko, nga no, tama eh. Kasi kung hihinto ako, hindi rin naman sila yung makakapagbigay ng gusto ko. Unless, sabi nga nung upline ko, unless, kunwari, ginusto mo magkaroon ng sasakyan. 'Di ba? Tapos, you give up kung ano yung ginagawa mo. Balikan mo yung tao na nag-discourage sa'yo. Sabihin mo, ginive up ko yung MCOR.
Ginive up ko yung kotse. Dahil nakinig ako sa'yo, kailangan ikaw ang bumili ng kotse ko. Diba? Sabi ng upline ko, tanong, ibibigay ba sa'yo? At be careful. Ito, warning to all. Be careful kung sinong pinapakinggan mo. Kasi bakit? Halimbawa, pinipigilan ka sa pangarap mo. Tingnan mo yung nagpumipigil sa'yo. Halimbawa, gusto mo kotse. Yung bang nagpipigil sa'yo, may kotse din? 'Di ba? Gusto mo ng bayat lupa, yung bang nagpipigil, yung bang nag-negative sa'yo, nagdi-discourage sa'yo, may sarili na ba siyang dream house? May ipon na ba yan? Baka yan kapareho mo lang, nagko-commute din. Tapos pinipigilan ka. Gets natin? Be careful sa papakinggan natin because sometimes, hindi lahat ng taong malapit sa atin, dapat din natin pinapakinggan. Kaya nga binigyan tayo ng utak ng nasa taas eh. Love natin sila. And I always believe, the only reason kung bakit nagiging negative yung mga taong malapit sa buhay natin, lalo na pag nalaman nila na ang sinalihan mo, network marketing, kasi ayaw ko lang niyang mapahamak. May point din siya eh, marami na kasi din. 'Di ba? Napakadaming kumpanya. Ang hindi naman talaga totoong kumpanya. Kaya ngayon, that person, yung relative natin, asawa, 'di ba? Ang tawag ko sa kanila, dream stealers eh. Nagnanakaw ng pangarap, 'di ba? Dini-discourage tayo not because wala siyang believe sa'yo, pero kasi they just care. Baka nga naman mapahamak ka. Baka nga naman sinalihan mo mga taya-taya lang 'yan, 'di ba? Yung sasabihin, eto, 'pag tumaya ka kahit wala kang gagawin, kikita ka. O 'di ba parang tanga naniwala naman. O yun. Dahil tanga ka, wala na rin yung pera mo. Saan ka naman nakakita ng gano'n? Bangko lang ang gano'n. But do not expect sa bangko, bibigyan ka 20%. 'Di ba? Huwag gano'n. Kailangan din, we have to be clever enough. Pinaghirapan mo yan eh. 'Di ba? Sabi ko nga, alam ko naman na as a human being, may tinatawag na greed. And naturally, as a human being, may greediness talaga tayo. But we have to learn how to moderate our greed. Dun tayo nasisilat eh, sa kagustuhan mong kumita. 'Di ba? So pag may lumapit sa'yo, eto, sister, kahit wala kang gagawin, kikita ka, mas matakot ka pag ganun. 'Di ba? Unless investment yan ng bangko, mga totoong bangko Eh kung yung lumalapit sa'yo, ni wala ng bank account na yung nag-explain sa'yo. Binobola ka. 'Di ba? So, that's my point. So, again, my job is to help you. Thank you, Susan, salamat. Okay, sige, hanap pa ako. Kahit pa kahit pa mga lapida kayo ngayon, wala kayong ligtas sa akin, tatawagin pa rin kita. Kahit lapida ka, majority ng kausap ko ngayon puro mga lapida. Okay? Ako po ang suggestion ko, please open your camera kasi it's like talking to someone na tinalikuran mo, 'di ba? 'Di ba? Sana madagdagan pa yung makikita ko yung mga mukha. Uy, thank you Susan Tenorio at nagbukas ka. At saka kay Majeline at saka, ganda pala ni si Teacher Glenda. Ito. Teacher Glenda. Did you attend my training, yung session natin last time? Can you Yes. Ano yung may impact sa'yo last time? Last time po, Pres, nasa health assessment po ako nung nakaraan. Kaya, Okay. So ano yung walang impact sa'yo? sorry po. Hindi. Sa lahat ng mga sessions natin, yung time na nandito ka sa MCore, ano yung palaging nagiging may impact sa'yo? Yung palagi mo siyang naaalala? Lagi ko pong naaalala yung sinasabi niyo po na na makikinig palagi din dun sa mga taong successful. Kasi yung mga dream stealers po, kasi hindi natin pwede silang pakinggan kasi lalo na kung wala pa talaga silang results. Oo. Ayan po. Tama. Oh. By the way, FYI to those people who are attending right now, na first time nila, the reason why I call her Teacher Glenda,
Because by profession, she's an educator, she's a teacher, and doing MCOR business part-time. 'Di ba? So, ang alam ko, napakahirap maging teacher, lalo na dito sa Pilipinas. Kasi sa Japan, pag naging teacher ka, hindi inuuwi ang lesson plan. Dito, linggo, Sabado, ano ba? Kahit walang klase, nagtatrabaho ka. Tama ba? Ito malupit. Sa ibang bansa, kapag ano tawag nito? Election, 'di ba? Sa election, parang mas maraming trabaho yung mga teacher. Sa ibang bansa, hindi ganun. Diba? So, ang point ko lang dito, though Teacher Glenda is doing this part-time, Teacher Glenda, if I may ask, magkano yung kinita mo last month sa MCOR? Last Part-time. month po. Opo. Oo. Nasa 20K po siguro. Imagine, 20,000 ginagawa mo ng part-time. Hindi na masama. Sabi ko nga, additional 1,000. 'Di ba? Hindi pa rin masama eh. Sabi nga ni Coach Mai, full-time MCOR yan ang puso niya. Yon. Part-time doing the business, but the heart is full-time. Thank you, Teacher Glenda. All right. Okay, sino pa? Kala nyo, ha? Wala bang, napindot siguro to. Si Fairy Mai. Wala ba ditong lalaki? Puro babae, oh. Si Jojo! Hi, Jo! Kala mo, kahit malayo ka, nilayo mo pa mukha mo, ha? Hindi kita mamumukaan. Hi, Jo! Can you unmute, Jo? Hello po, Press. Yes, kumusta, Jo? Okay naman po. Oh, saan ka ngayon, Jo? From Ilagan City, Isabela po. Isabela. So, Ilocano? When Press. Oh, Yes po. ano to? DJ De Banger, bumper to bumper. Bangor. Puro arang Ilocano eh, 'di ba? Kasi kaya ko alam yung tatay ko Ilocano. Oo. Ilocos Norte naman siya. Oo. Jo, naka-attend ka ba nung last week session natin? Hindi po, Press. Ngayon lang po ako talaga First nakapo. time mo. Kailan ka sinong sponsor mo, Jo? Bali kay Ma'am Maricar po. Coach Maricar. Oh, si Coach Maricar. Sabi ni Liza, you're so beautiful, ma'am. Binabasa ko lang to, hindi ko to minessage siya. Kailangan kong basahin kasi nagpapa-shoutout siya. Sabi niya, you're so beautiful, Ma'am Press. I really like your face. Si Mahi palang sponsor. Kailan ka nag-join, Jo? Last year po, Press. Last year. Nakabenta ka na ba ng EC? Yes po. Wow, nakailang ka na? Bali, mayroon po akong for encoding po na 10 pa po. Wow! 10 million. 'Di ba? Jo, sa first time mo ba mag-network marketing na sumali? Hindi po, Press. Marami na po akong company pinagdaan. That's good. I have a question. Ano ang nagustuhan mo sa network marketing? Sa In network general. Sa network marketing po kasi, ma'am, sarili mo po yung oras mo. May free time kang gawin yung gusto mong business. Correct. Sige. Thank you, Jo. Salamat. Nice to meet you, Jo. Looking forward to see you in person. Mas galingan mo pa, ha? Yes po, Press. Yan. Okay. Sino dito yung dating ayaw ng network marketing, tapos ngayon sumali sa MCOR? Can you type 2? Don't worry, hindi kita on the spot. Yung dating ayaw niya, networking, ayoko niyan. Pare-pareho lang yan. Hindi ako sasali sa networking. Ayoko ng networking. Hindi naman yan totoo eh.
O kaya yung napasali ka na tapos sinabi mo sa sarili mo, hindi na ako talaga uulit. Pero ngayon nasa MCOR ka. Dami ha? Dami. Hi Cheryl. She, can you unmute? Gusto kong kausapin yung kapangalan ko. Si Cheryl na nasa Hong Kong. She, kung nasan ka man ngayon, sana maligaya ka. Si Cheryl. Hong Kong Cheryl. Cheryl Ugalino. Pwede ka mag-unmute? Siyempre, nasa Hong Kong siya ngayon. Uy, mukhang mahangin. Hi, She! Hi! Uy, ikaw pala yan. Maganda din. Oo. Sino mo? Nasa Hong Kong ka ngayon? Opo. Oh, sino sponsor mo? Si Port Liney po. Oh, si Lainey. May tanong ako sa'yo. Bakit, ano ka ba? First time mo ba mag-networking or nakasali ka na dati? Hindi, first time po. First time. Dumating ka ba sa point na dati ayaw mo ng networking? Ayaw ko po talaga dati kasi parang ang hirap din saka parang yung pera po yung kasali sa may parada kang i-offer. Parang ang dami, ang hirap mag ng mga tao. Oo. Bibili ka ng ganito, ganyan. Parang kamay-maya ayaw kang paniwalaan, parang gano'n po. Pero pag Correct. dito sa Epcor, mismo po yung product ang na-prove ko po na super effective yung product. So, talagang proud po ako na i-share para marami po matulungan. So, nadalian ka sa M4. Kumbaga, nawala yung agam-agam mo, yung worry mo na baka mahirapan ako. Nawala po kasi talagang proven ko po kasi yung product. At saka yung upline ko po talaga napaka-supportive. Oo, ang sipag ng upline mo eh. Super Diba po. nakikita ko yung mga niya eh, kapag linggo, diba? Pag linggo dyan sa Hong Kong, sama-sama talaga yung mga kabayan, diba? May bit na trolley. Ang binuksan mo, kala mo damit, alkaline si pala naman. Kahit nasa train station, nagbebenta ng alkaline si. Diba? Opo. So malaki bang advantage kapag yung kasama mo sana marunong din na mag-push sa'yo or na-eengganyo ka? Ay, super po, super. Talagang na-push po niya talaga ako na magbenta din. Kasi dati po hindi po ako nagbenta agad-agad kasi po dahil po sa amo ko may depression, hindi po ako makalabas at pandemic. Pero yung upline ko po talagang pinush ako. Talagang binakapan niya talaga ako. Kaya super thankful po ako sa kanya. Wow. Kumita ka na ba sa M4? Opo, may 26 na po ako sa online. Wow! Congratulations! O, kailan uwi mo, She? Mga December pa. Opo. Taunin mo na na maka-attend ka ng year-end natin. Try ko po. Oo. Thank you, She. Thank you. Nakakatuwa kasi nakakakita tayo ng nakakakita tayo ng nakakakausap tayo ng mga tao na dati ayaw. 'Di ba? Actually, ang mga tayo as tao, dalawa yung rason kung bakit ayaw natin ng network marketing. Yung isa, kasi nagkaroon ka ng bad experience. Okay, may nasalihan ka sa kagustuhan mo na kumita or maghanap ng mararakit, 'di ba? Kasi lahat naman gustong may extra income eh. Unfortunately, napasali ka sa maling company. 'Di ba? That's one. Kaya nung meron ng totoong kumpanya, parang ayaw mo na. Yung pangalawa naman, kaya ayaw mo kasi nakakilala ka ng mga tao na nagkaroon ng bad experience sa ganitong klase ng negosyo. Actually, sorry, 3 reasons pala. Yung pangatlo, tama yung sinabi ni She eh. May takot ka, meron kang fear na baka hindi ko yan kaya, baka pag inalo ko, tanggihan ako. 'Di ba? Baka ma-reject ako, fear of rejection.
Sabi ni Wilma Rivera ng Hong Kong, ako dati akala ko mga nasa taas lang ang kikita kaya never ako sumali sa networking. Pero nag-try ako ang Wonder Vitamins, yan ang nag-push sa akin na sumali dahil nakatulong sa health ko. That's nice. Thank you, Wilma. Diba? So, ang network marketing, marami siyang, ang tawag ko dito, moving pieces. It's like a puzzle. Diba? Marami siyang moving pieces para mag-fit. Okay? Pag nag-fit lahat, ang tawag doon, success. Ano yung mga moving pieces? Number 1, yung produkto, kailangan tama. Kailangan effective, kailangan affordable. Kasi pwedeng effective nga, hindi naman affordable. 'Di ba? Remember, 70% ng Pilipino ay masa. 30% lang yung above. Okay? Yung hindi masa. Kala ko dati basta networking, pyramiding scam. Same thing, ganun din ako. Kaya ako rin tinanong because 23 years ago, yun yung mindset ko. Na pag sinabing network marketing, pyramiding yan, scam yan. Now, kaya ko rin nasasabi yun because kulang din ako ng education about network marketing. Di ba? So, kailangan natin ng exposure. Can you say exposure? Can you type exposure? Type exposure. Yan. So, ang realization ko, I need to expose myself dito sa bagay na sinasabi maraming kumita, okay, na kinakatakutan ko. Pero ako rin mismo gusto kong kumita. So, kailangan naka-mindset tayo na dapat hanapin mo yung rason. Number 1, bakit ba ayaw ko sa network marketing? Kasi nga yung nanay ko sumali na diyan hindi naman hindi naman nag-succeed, hindi naman nag-prosper. Pero kailangan tanungin mo rin yung sarili mo. Oo nga ba't yung nanay ko sumali, hindi nag-prosper? Samantalang may ibang tao naman na nag-succeed. Ano kaya ang ginawa ng nanay ko, ba't hindi siya nag-succeed? Or ano kaya ang hindi ginawa ng nanay ko, bakit hindi siya nag-succeed? Gets natin? Do not stop lang dun sa dahil hindi nag-succeed. We have to dig deeper. Bakit? Kasi lagi merong explanation Bakit ito successful? Ano kayang ginawa niya? Dalawang tanong, anong ginawa niya tsaka anong hindi niya ginawa? Bakit siya nag-succeed? Kasi kaya, alam nyo ba na meron din siya mga hindi ginawa. Kaya siya naging successful. Ano yun? Hindi niya ginawa na nakinig sa mga taong negative sa paligid niya. 'Di ba? So, dalawa palagi. May ginawa at hindi ginawa. So, yun ang palaging tanong natin. Pag nakakakita tayo ng successful na tao, ano yung meron sa kanila? 'Di ba? So, wag ka lang magre-rely sa mga tao na hindi naging successful. Kasi sa industriya na to, maraming naging successful, marami rin ang hindi nag-succeed. But did you know, sa ratio, okay, lagyan natin ng numero, scientifically speaking, sa statistics, hindi pala scientific yun, mathematically speaking, mas marami ang nag-fail sa network marketing kaysa sa nag-succeed. That is the reality. I will repeat, mas marami ang hindi nag-succeed or nag-fail sa network marketing kaysa sa nag-succeed. How did it happen? At saka ba't ko sinasabi na nanakot ba ako? No, kasi di ba anong sabi ko? My job is to help you fall in love with what you do right now, with our industry, with MCore. Not just the industry, but to MCore. Yan. Kasi kaya mas marami ang hindi sasaksi dito because hindi lahat ng sumasali ay willing na gawin yung ginagawa nung mga nag-succeed. Example, imagine gaano kadami ang member ng MCore? It is more than 133. But how come we are 133 only? Bakit hindi tayo libo? Libo ang, di ba? Libo-libo ang member ng MCore.
Bakit hindi? Because not everyone is willing. Can you please type willing? Not everyone is willing to do kung ano yung dapat na ginagawa to succeed in MCOR. Hindi lahat. Kasi kita mo, yung iba, umulan lang. Kita mo libre na nga yung libre ng ito Zoom. Hindi ka na nga lalabas ng bahay, hindi pa rin tayo libo. Imagine hindi ka na lalabas ng bahay. Kahit, kung tutusin, kahit nakaupo ka sa inodoro, kung talagang gusto mo, tama ba ako? Di ba? Kung talagang gusto mo, you will attend. Tanong, kasi press, ang hina ng signal sa lugar namin But you know what? Ang tao, pag gusto, alam niya na pag Lunes, kailangan niyang matuto, kailangan niyang magpalalim ng kaalaman, kailangan niyang ma-inlove, maghahanap ng paraan niyan. Tama ba? Oh. Ilang Lunes ba sa isang linggo? Isang Lunes lang Hindi mo pa mahanapan ng paraan. Tama ba? Hindi hanap ng signal. Exactly. 'Di ba? Wala kasi akong internet, wala akong pang-load. Kaya nga dapat umattend ka nito para may pang-load ka 'Di ba? Kasi yung problema, yung challenge mo, lahat may solusyon. At pag titingnan mo, almost all, if not all, almost all our challenges, ang solusyon, pera. Sa totoo lang, pera. Ano bang pinag-uusapan natin dito? Pera. Ang bottom line nating lahat dito is negosyo. Ano ba yung negosyo? Di ba, pera? Pero bago mo ma-hit yung bottom line mo, kailangan natin ka muna ng training. Di ba? Kasi, again, this is people business. Ang talagang produkto natin dito is tao. Ikaw ba, sasama ka ba sa taong walang alam? Sige nga, type mo nga ditong 1 kung sasama ka sa taong walang alam. Type 2 kung hindi ka sasama sa taong walang alam. O, di ba? Katangahan kung may maliligaw na 1. Lahat tayo gusto natin sumama. Di ba? Bakit sorry, I forgot agad, yun ang ko. Sino yung huli ko? Si Cheryl. Bakit si Cheryl, kahit walang alam at ayaw dati sa networking, sumama pa rin? Kasi yung confident siya sa taong sinamahan niya. Correct? Yung taong sinamahan niya, kaya rin confident, did you know, na nasa Hong Kong din yun? Imagine kahit linggo, dapat yun yung niya yun ang Marites Day niya di ba? Ang ginawa niya, yung alam naman natin sa Hong Kong, yung mga kabayan natin dyan, yung linggo, ayun na lang yung pinaka, nila yan parang extension nila para naman hindi ma-homesick, di ba? Ayun yung para makapag-ayos. Kasi syempre pag nasa bahay ka, ang gagawin mo lang maglinis, magligpit. Di ka naman doon mag-lipstick, di ka mag-ayos. Linggo, yun yung time nila na para masusuot nila yung mga binibili nilang mga gamit. Di ba? Pero, anong ginawa nila? Habang chumichika ako, yung pagiging marites ko, lagyan ko to ng negosyo, i-convert ko into cash. 'Di ba? Sabi ni Mai, pag na-inlove ka nga sa lalaki, kahit pinagbabawal ng magulang mo, gumagawa ka pa ng paraan. Tama! Nagsisinungaling ka pa, makita lang yung love life mo. Exactly! Kaya sinasabi ko, kailangan ma-inlove ka dito. Kasi pag na-i-inlove ka, you can do wonders, nakakagawa ka ng milagro. Pag inlove ka, nakaka-exert ka ng extra effort pag in love ka. Pero, 'di ba? Sabi niya, rest day, rampa day, racket day. Exactly. Thank you, She. 'Di ba? Sabi nga ni Jordan, whatever it takes. Exactly. 'Di ba? So, alam nyo, kaya ko sinabi na majority hindi nagsasucceed sa MLM. Why? Hindi dahil pangit ang MLM. Simply because, eto na nga, actual, libo ang member ni MCOR. Bakit 136 lang tayo? Actual yan. Diba?
So ngayon, sino yung nagsasucceed? Eh di, yung nandito, sino? Ngayon 136. Pustahan tayo, magsasucceed 135. Kasi ako yung 1 eh. 'Di ba? Palakpakan niyo yung sarili niyo kasi nandito ka ngayon, tinatyaga mo ngayon. 'Di ba? Nag-e-effort ka. Tinuturuan mo yung sarili mo na ma-inlove because it takes process para ma-inlove. Sa tao rin proseso, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo kanina. Proseso. At habang nagkikita tayo, habang umaattend ka, dun ka mas nai-inlove. 'Di ba kung sino yung palagi mong kasama, minsan kahit pangit nai-inlove ka? Sa totoo lang nga, kahit pangit. Di kahit pangit, ewan ko, bala kayo. Pero yun eh. Kasi pag palagi mong kasama, magugulat ka talaga. Pag palagi mong kasama, kahit anong itsura, nai-inlove ka. Diba? Nade-develop. Exactly! Kaya kailangan every Monday, a-attend ka. Lahat ng mga trainings natin, umattend ka para ma-develop yung in love mo. Pres, kwento ba yan ang buhay mo? Baliw. Diba? Sabi niya, ako po cashier yung bagger ko dati. Asawa ko na. Oh, kita mo? Sabi ko sa iyo eh, kung sino yung palagi mong kasama. Kaya dito, kailangan ma-inlove ka. Umaten ka ng umaten, ng umaten, ng umaten. Diba? You eat, you breathe, you sleep with MCOR. Until one day, you wake up, oh my God, I'm so in love with you. Yun ang gusto mong mangyari sa'yo. Because lahat nung nagsasucceed sa MLM, in love sa ginagawa niya. Period. Wala nang ibang ano pa doon. You have to fall in love. Diba? You have to fall in love. Now, okay? Ang dami ko nang sinasat-sat. Mag-1 hour na pala. Okay, I want you to watch this short clip video. I-leverage ko yung sarili ko para makapag-kape-kape ako. Okay? Very ano lang ito. In love po pati sa panaginip. Exactly! Alam mo ba yung mantra namin nung nag-network ako? You eat, you breathe, you sleep with MCOR. Because alam niyo naman, ang MCOR was my team before. Bago naging kumpanya yan, group, pangalan niya ng grupo ko nung networker pa lang ako. Yan ang mantra ko sa sa organization ko. Okay, so Tech, are you ready? I want you to put the volume up, concentrate. Maybe some of you have watched this video, but I do watch again because sometimes parang pelikula yan, 'di ba? Pag pinanood mo ulit, may nakikita ka na dating hindi mo nakita. 'Di ba? Yun yung maganda kapag repetition eh. Okay? You watch again kahit napanood mo na. And this time kung napanood mo na, mas namnamin mo. All right? So Tech, please play the video. Sana ngayon na. At dahil meron tayong technician difficulty, once it is ready, you may play it. Thank you, Press. Iba talaga pag in love, blooming, na nakaka-inspire pa. Exactly! Tingnan mo sa MCOR. Pag nai-inlove ka sa negosyo na to, ang daling malaman. Dati-rati hindi ka pala ayos. Ngayon pala ayos ka na. 'Di ba? Oh. Dati-rati hindi mo alam yung lipstick. Aba, ngayon, hindi lang basta-basta lipstick, MAC lipstick. 'Di ba? So, ang daling malaman pag in love ka. Blooming. 'Di ba? So, dapat pag nagkita tayo, paganda ka ng paganda. Jo, papogi ka ng papogi. 'Di ba? So, Tech, are you ready? Just like you press. Chos! Thank you. Yan ang sagot ko lang dyan. Oo. Tech, kung nasaan ka man. Ito. Few minutes po, press.
nakurap yung file niya. It's okay. Oo. So, habang inaano niya, habang ginagawa niya, magbigay ka nga, mag-type ka nga dyan ng ano yung katangian ni MCOR na may kilig ka. Since pinag-uusapan natin in love. Pag, di ba, ang tao, pag in love, may kilig. Di ba? Ano yung kilig sa'yo ni MCOR? Can you type? Sana 137 yung sumagot. 36. Sabi niya, generosity. Si Riza, ikaw po precious. Ikaw po, nabubuhay ako pag alam kong magsasalita kayo. Si Mai, yung buong team. Yan. Yung leadership, si Zenya, thank you. Yung leadership niyo po, pres. Kayo po, pag nagjo-joke. Wag naman ako. Si Dele Peña, di po namimili kung may pinag-aralan o wala. 100%. Ulitin ko, ano yung nagbibigay kilig sa'yo sa MCOR? I'm talking about the company. Kasi parang ano yun eh, kuwari, yung asawa mo ngayon, in love ka, ano yung katangian niya? Kung ba't ka na in love? Parang ganon. Sabi ni Irish, yung easy. Yan. Sabi ni Chatty, happy place and kapamilya. Supportive, lahat ng leader. Sabi ni Ana. Every training, daming natututunan at may nakikilala na ibang team. Yung income and incentives, nice. Oo, ako din. Kung ako yung networker, kikiligin ako doon. Did you know na tayo ang highest payout sa lahat ng MLM company ngayon? Kilig ka dahil healthy ka na, pati family habang kumikita ka pa. Income, nice. Supportive, yung lagi pong welcome to everyone pagdating sa office. Oh, that's nice. Support system, yung kita. Yung complan, yung ways to earn. At dahil dyan, please watch this video. May mga nag-invite na ba sa inyo sa networking or MLM? Yung sinasabi, friend, may business opportunity ako para sa iyo, napapakita sa inyo. Sounds familiar? O ano, join ka ba o hindi? Kung gusto malaman, panoorin nyo ito. If you are here, then you are on the road to become wealthy and debt-free. Hi there, this is Ching Kitaan, also known as Mr. Ching Positive. Thank you very much for subscribing in this channel. If you haven't subscribed, please do subscribe. And once you click subscribe, don't forget to click the bell button. Pag may bagong videos, manonotify po kayo kaagad. Okay, itong pag-uusapan po natin na topic na network marketing or multi-level marketing is kind of controversial. Controversial in the sense na yun nga, may mga ibang hindi maganda review, may mga iba naman ay naniniwala naman sa industry na ito. Whatever you believe, I respect it. I just need to do this video since many of my followers and subscribers is asking me about the topic of networking or multi-level marketing. Is it a good alternative income? That's the reason why, para matapos na ito, na paulit-ulit na lang natanong, I decided to make a video out of it. But before I start, let me offer some disclaimer. Ano po yung mga disclaimer? Number 1, I'm not here to promote any company. I don't belong to any company or multi-level marketing industry, multi-level marketing company. Number 2, I'm not here to defend the industry. Okay, marami na pong mga testimony ng mga taong nagtagumpay sa industriya na ito so that I don't need to defend them already. The industry can speak for itself. My goal in this video right now is just to remove the misconception about the industry, and I hope that it will enlighten you after this video. Ano po ang pag-uusapan po natin? Ang topic po natin after this video are the 5 lies. 5 lies people believe about network marketing. Ano ba itong mga pinapaniwalaan nila na hindi naman talaga tama? Lie number one is what?
Ay, mga ganun, illegal yan, pyramid scheme yan, lokohan yan. Okay. Not just because the shape is a pyramid in form, di ba? Kasi nag-start yan with 1, nagiging 2, nagiging 3, nagiging 4. Kaya nga feeling mo, parang pyramid shape siya. In terms of, not because they're pyramid in nature, yung shape niyan, ay nagiging illegal na siya. Sa totoo lang, kung size and shape lang po ang magiging basis at magiging tendency for you to determine a company is illegal, alam mo sa totoo lang, ang gobyerno natin illegal. Bakit? It starts with the president, vice president, then senators, then congressman, pababa na baba, pyramid and shape. Ang company that you represent also is illegal. Nandun din yung CEO, nandun yung president, AVP, tapos managers, tapos yung mga staff. All organizations, in terms of size, is pyramid in nature, di ba? Yung structure. Pero what makes it legal and illegal is not in the structure, it is the manner when they transact their business. So the truth is what? Not every MLM company is illegal. Oo. So kasi ang problema po kasi talaga ito yung problema. Ang tendency po kasi, tingin po natin ganito. Pag isang kumpanya ay naging, let's say, illegal, di ba? Na isang company ng not network marketing, ay illegal yan, o pyramiding yan. Ang tingin natin lahat ay illegal na. Parang sa ano ba? Politicians. Pag nakita natin isang kurap, ang feeling natin lahat kurap. Pag isang pulis, nangurakot, di ba? Kumuha ng koto, ang feeling natin lahat ng mga pulis, kotongero rin. No, that's not true. Likewise, it doesn't also follow if one company is illegal, every company is illegal. Okay? That's lie number 1. Let's go to lie number 2. Lie number 2. This is a get-rich-quick scheme. Oh. Ay, kung gusto mo yumaman, talagang, sumali ka sa network marketing, yayaman ka. Sa totoo lang, that's not true. The truth is this. Hindi lahat ng sumasali sa ganitong negosyo ay yumayaman. Tama? That's the truth. This is not a get-rich-quick scheme, but the truth is, this is a get-rich-sure scheme. Yan ang hindi ka instant yayaman, pero pwede kang yumaman. Sigurado kang yayaman pag ginawa mo ng tama. Oo. So, sa totoo lang, kung gusto mo talagang biglang yaman, hindi to para sa'yo. Ang tanong nga ng iba bakit yung upline ko? Sumali dito, bigla na lang, kumita na lang after 3 months, milyon na agad ang kinita. Oo. Dapat tanungin mo, gaano na ba siya katagal sa negosyo to? May grupo na ba siya? Pumasok siya dito? Diba, sa tagal niya nagbi-business ng network marketing, I'm sure, meron na siyang tinatawag na leverage. Parang lang yan nakakainis talaga. Sa YouTube naman. Sa YouTube, ganun din po. May mga ibang YouTube na channel, napakabagal ang growth, may mga ibang mabilis po. So, one perfect example, it took me how many years? 2016 ako nag-umpisa, 2020. It took me almost 4 years before I grew up to 500,000. 4 years? 4 years. Itong si Catherine Bernardo. In less than 1 week, ilang subscriber? Less than 1 week, 743,000 subscribers on less than 5 days pa lang yata. Anong ginawa? Nag-slow mo lang, naglakad lang. Bakit niya na-achieve? Syempre naman, may leverage na siya. Sigurado na siya kasi may pangalan, may brand na siya. So likewise in network marketing po, hindi po to get rich quick scheme, get rich sure scheme because it takes time really to build. You have to be patient. Okay? If you're in the industry already, kung networker ka, kung nagmamadali ka, this is not for you. You gotta be patient. You cannot be in a hurry. It takes at least, ito lang listen to me. Kung gusto mo maging successful sa MLM or network marketing, it will take you 6 months to 1 year. 6 months to 1 year to learn, not to earn. 6 months to 1 year to learn. Okay, pero during that time, kumikita ka na ng konti, but if you really want to build a stable network, it will take you 2 years to 5 years. 2 years to 5 years to really, okay, build your business. And probably on the 3rd year, 4th year, 5th year, you might hit your 1 million. Pero pag dito tumagal ka, kikitain mo talaga yung million. Let's go to lie number 3. Lie number 3 po. People on the top makes all the money. People on the top makes all the money. Silang kumikita lang lahat. Sa totoo lang. Ito po, especially if you are in a binary program. Ang binary program po, it starts with you. And then may right and may left ka. Right and left ka.
kikita ka lang kung meron kang balance, right and left. Di ba? Nasa tuktok ka, kikita ka. Pero paano na kung meron kang right lang? Lahat right side ang benta mo. Right. Wala kang left. Kikita ka ba? Hindi. So, balance siya. So, ito yung iisipin mo. Di ba? Ikaw to. Ito yung downline mo. Pangalawa, yung downline mo nagbabalance right and left, downline mo. Pero ikaw, wala kang ginagawa, hindi ka nagbabalanse. Oo. Kikita ka ba nandito sa taas? Hindi. Kasi nga, wala kang balance. Pero yung downline mo sa ilalim mo, nagbabalance, siyang kikita. So, that's a lie. The truth is, in this type of business, sa multi-level marketing, if you do not work, you do not get paid. You don't get paid. Perfect example na pinakita ko, kahit ikaw na sa tuktok, pero sa kabila, wala kang tao, wala kang kita, wala kang benta, wala kang kita. Diba? Pero yung tao mo, balanse siya, kikita siya. That's another what? Lie. Let's go to lie number 4. Lie number 4 is what? You can become rich without doing anything. Oh, narinig niyo? Oy, alam mo, wala ka nang gagawin. Pag-sign up ka lang, kami na bahala maglalagay sa'yo sa right and left, kami na magtatrabaho, tapos sitting pretty ka na, kikita ka lang, maglabas ka lang ng pera. Ang tawag dyan ay what? Scam. Saan ka nakakita ng negosyo na wala kang gagawin, kikita ka? The truth is this. It takes a lot of hard work to make it in this business. If anyone is trying to recruit you and trying to promise you that you don't have to do anything and then you're going to make a lot of money, they're scammers. They're gonna cheat you out of your money. All they want is just your money para sila ikumita. Pagkatapos iiwanan ka na. Matatambakan ka ng produkto, maniwala ka. Believe me, it takes a lot of hard work to make it in this business. Lie number 5. No one can become rich. Wala namang yumayaman sa network marketing. Ano yung mga taong nagbibigay ng testimony, nagpapanggap lang? Ano yung mga sasakyan na pinapakita nila? Nagpapanggap lang, di ba? Ano yung mga bahay na binili nila, travel na nakukuha nila, nagpapanggap lang. The truth is this, many people became rich already in this industry. Marami na. So kung talagang titignan nyo po, ito lang pa makikiusap po ako sa inyo. Bago pa kayo pumasok sa ganitong industriya, pag-aralan nyo muna. Let's recap, okay? What are the lies that we often hear? Ay, illegal yan, number 1. No, the truth is not every company is illegal. It doesn't mean say you have one rotten apples, everyone is a rotten apple. Number 2, this is a get-rich-quick scheme. Talagang yayaman ka agad. No, the truth is this. This is a get-rich-sure scheme. Hindi to biglang yaman. Pero, pag ikaw nagtrabaho ka, pinag-aralan mo to, at least give yourself at least 2 to 5 years. Stay with this industry. Pwede kang yumaman. Okay, another truth, lie is what? People on top makes all the money. I prove it all to you. If you do not work, you don't get paid. Number 4, you can become rich without doing anything. That's another lie. It takes a lot of hard work in order for you to make it in this business. Number 5, no one can become what? Rich. No, the truth is many people become rich already in this industry. I myself belonged to this industry before from 1992 to 2016. 2006. 14 years ago. I retired in 2006. I stopped doing it because I chose this career right now. But I can attest to you, I have helped a lot of people to become millionaires in the business, and many of my friends became wealthy because of doing this business. There you go. I really hope you learned something from that very short clip video. Okay, now, if you learned something today, what I want you to do, I'm encouraging you to put it on your wall and then you tag it to me. Kung ano yung natutunan mo, ano yung nagbigay ng impact sa'yo tong araw na to. Because I always believe attending is another thing, pero kapag yan, tinype mo, okay, isiniwalat mo sa mundong ibabaw, okay, sa universe, mas nababaon, mas nagkakaroon ng impact sa'yo. Alright? So, if there's one person that you need to thank ngayong araw na to, kundi yung sarili mo. Okay? After this, pat yourself on your shoulder at sabihin mo, good job. Ginagawa mo yung bagay na magpapa-inlove sa'yo. Okay, para lumapit na matupad yung mga pangarap mo.
Good job. Diba? So, again, at the end of the day, it's all about you. It's not about your upline. It's not about the company. It's not about the product. It's about you falling in love in what you do. So with that, thank you so much, Emporians. I will see you again on our next SMS session, and looking forward na makaengganyo ka pa ng mas marami pang partners mo. Okay, na maging part ng ating SMS. Looking forward na tong 136 is maging standard na natin, yung hindi na bababa siya sa 200 pesos, sana sabihin ko, 200 participants. Diba? Again, you attending here, you owe this to yourself, not to me. Okay? Para sa'yo to, etong araw na to. Continue to fall in love with MCOR. God bless everyone. See you again. Thank you.